So ngayon, move tayo. Since nakapagtimpla na tayo ng nutrient solution, paano naman natin i-adjust? So sa adjusting ng nutrient concentration, meron lang tayong dalawang situations, no? Una is too high, masyadong mataas yung nutrient concentration. Pangalawa naman is too low. So pag situation 1, pag masyadong mataas yung concentration ng tubig, simple lang, dagdagan mo lang po ng tubig para lumabnaw siya. Palabnawin mo lang gamit ang tubig. Dagdagan mo lang ng tubig para lumabnaw. Yun lang po yun. Pagka too low naman, pag mababa, ibig sabihin kulang yung abono or nutrients. So ang solve naman dyan is dagdagan mo pa ng konting nutrients para maging matapang siya or concentrated. So yun lang po. And for accuracy, use TDS meter for accuracy. So ito medyo critical kasi pag test mo is kulang pa, pagkadagdag mo pwede yung sumobra or so, pwede kang madaming adjustment. Yan ang maganda pagka may trusted ka na manufacturer or supplier ng nutrient solution at may recommendation sila, yun ang maganda kasi kumbaga magtitimpla ka na lang kung magkano yung recommendations nila, goods na yun. For example, sa Nutrihydro ngayon is 1 ml per liter lang, goods na for lettuce. Nutrient solution Nutrihydro, 1 ml per liter lang, goods na yun for lettuce. So yung mga ganong yung mga ganong accuracy tsaka yung kumbaga nabibigyan nila na peace of mind sa'yo. Minsan kasi nagkakamali ka ng testing, lalo pag yung pang-test mo ay nagka-problema, so posibleng magkamali yung reading mo. Akala mo sakto lang or kulang pa, yung pang-test mo pala is hindi na calibrated, problemado na. Dagdag ka ng dagdag hanggang sa masunog. So nangyari po yan sa mga lettuce growers doon sa isang kinonsult ko. Nangyari yan sa kanya. Kasi daw sira na yung pang-test niya. Dagdag siya ng dagdag, masyado na palang matapang. So yun, nasunog yung lettuce niya. And kaya ngayon nag-invest siya sa Blue Lab na na test, pang-test, medyo mahal pero nag-invest siya doon. Ayan po.